kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po, no? Nagsimula na po ang kampanya, kanya-kanya na pong siraan at nakakagulat po na ito pong Pangulo ng Pilipinas ang nangunguna po, no, sa negative campaigning. Alam niyo po, usually po, no, karamihan po pagka administration bet ka, ang ipinagmamalaki mo, no, yung mga nagawa ng administrasyon mo. Kaya nga po, kaya po tayo maaga ngayon mga kapatid dahil wala po tayo kagabi, di ba? Nag-cover lang tayo. Kaya inagahan na natin. Para po to panggabi dapat. Dapat pag mag-live pa ako, kaya lang nakakapagod po yung ano, no? Yung energy ng crowd doon kay Pastor Kibuloy. At saka ang dami pong guest na mga party list. Ang dami po ring guest na mga candidate. Naroon po si Senator Bato, si Senator Lambino, at saka si Senator Bundok. Nakakapagod po yung nakuha mo lahat yung energy ng crowd. Hindi na ako sanay ng mga ganong kalalaki. Okay. Ngayon po, eto po, pagbukas ko po ngayon, sabi ko ano ba balita para nagulat po ako, no? Very unlikely po na yung Pangulo ng Pilipinas, usually, kung ikaw yung presidente, pwede mong ipagmalaki lang yung ginagawa mo. Tapos, ano na yung mga kandidato mo, no? Yung liyamado na. Kasi, ang dami mong nagawa bilang presidente. Ito po, sa kasawian pala, dahil yun na nga po yung sinasabi natin na halos lahat po, no? Lahat po na nakakausap ko mga pangkaraniwang tao, driver, karamihan po driver ng mga Grab. Pangkaraniwang tao po, tindera. Alam po nila hanggang ngayon naghahanap po sila ng proyekto kasi nagulat sila ang laki ng difference, no? Mula po kay Pangulong Duterte na kaliwat kanan yung mga pinatatayo, kaliwat kanan yung mga proyekto. Hindi tayo magkandatuto sa 'di ba? Mayat-maya may inaugurate, mayat-maya merong ribbon cutting, magagamit na. Napakarami pong proyekto, napakarami po talaga as in. Bukod po sa mga build program, napakarami yung tago sa puso natin, di ba? Dinoble yung mga pulis at sundalo na sweldo. Tapos po, Dolomite, kitang-kita natin, Boracay, mga personal po natin, mga passport, yung libreng edukasyon, nag-aral po ako, hindi pa po si Duterte. Kaya po may bayad pa rin kahit State University. Iyon po, no? Kaya po talagang talo po, no? Zero po yung yung durug-durug yung Liberal Party nung midterm election ni Pangulong Duterte. Pero ngayon po, mukhang malakas na po to ha. Ito pong mga kandidato ni BBM. Bago magsimula to, lagi sila nasa top ng mga no? Laging pasok sa top 12, di ba? Sa atin, lang mga PDP. Sa survey po to, hindi po sa totoong buhay. Sa survey po, dalawa lang yung pumapasok sa atin, di ba? Si Senators Bato at Senator Bato at Gulang, no? Yung pumapasok. Pero pagkatapos po nitong speech na to ni BBM, ay mukhang binabagsak niya po, hindi niya po inaangat no? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanya mga kandidato, hindi po yung anak ng sino ba? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po niya itinataas. Nagulat po ako kasi katatapos mo lang budulin kaming lahat, ang buong Pilipinas. Katatapos mo lang na gamitin yung mga Duterte, niligawan nyo si Sara Duterte, pinatakbo nyo bilang Vice President, no? Tapos, punta kayo ng punta sa Davao para oo. Tapos halos 1 taon pa lang ang
Isang taon pa lang ang nakalipas, sinipa nyo na, no? Talagang grabe po itong ginawa ng mga pamilyang ito. Pero ganun pa man, alam na natin yan ngayon, hindi na natin ikukwento, pero talagang kaaway na po ang tingin, no? Talagang kaaway na po ang tingin ito ni BBM. Kaya ngayon po, maniniwala na siguro kayo na pag sinasabi niya, iba po yung nangyayari sa sinasabi. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang handyan, si Sandro Marcos na nga nagsabi na kinonsulta ka eh. Pwede mo sabihin kay Sandro Marcos na wag kang pumirma dyan kasi ayaw ko yan. Ayaw ko ng impeachment. Katulad ng sinabi mo nung una na ayaw mo ng impeachment. No? Iba ka talaga, BBM. Kaya ngayon may mga sinabi na naman siya, binubudol na naman yung mga tao pero mahirap pong paniwalaan eh. Mahirap pong paniwalaan tong mga sinasabi niya. So gagawin po natin ngayon, total galing naman to sa RTBM. Pwede naman po nating isa-isahin. Punto per punto. Bihira po natin ginagawa to na yung mga sinabi sa video, iisa-isahin natin at sasagutin po natin, no? Ito po. Ako tinitignan ko yung kanyang yung mga reaction ng mga kandidato niya, parang natutunaw yung mga kandidato niya habang sinasabi niya itong mga to. Paano? Karamihan sa mga kandidato niya, yung dosing alipores niya riyan sa senatoriables. Bakit ba ang pangit ng Talaga bang malabo ba yung video natin? Ang labo eh. Napakalaki po ng contrast. Doon po sa naatinan ko na proclamation ni Pastor Kibuloy, ang atmosphere po talagang yung ansaya, talagang mananalo na tayo. O nga, blurred. Again, pag nakinig po kayo at naniwala dito, another budol na naman po to, no? Pero mas maganda po na pakinggan na lang po natin ang sinasabi po ng ating Pangulo at saka sagutin po natin, no? Ito po. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala. Okay. Una niyang punto, no? Nakita niyo ba? Napaka dun sa inatinan ko kahapon, by the way, no? By the way, highway. Baka iniisip nyo, bakit si Pastor Kibuloy lang inatinan mo? Sila lang po nang imbita. Yung iba naman, di naman tayo ni-imbita. Doon lang po tayo sa mga welcome tayo. Lahat naman yung kinakandidato natin yung PDP laban. Di ba? Kasi sila lang yung venue, ganun, no? Ang laki po ng diferensya. Doon po kagabi, kala Pastor Kibuloy, nakita niyo yung tao, di ba? Talagang ang lulungkot. Oh. Siguro iniisip ng tao, may ayuda ba talaga? May pamimigay bang ayuda rito? Okay. Pero doon po kagabi, celebratory, talagang ang sasaya ng mga tao, nagdidiwang. No? Doon pa lang panalong-panalo na yung PDP at ang maganda po kay Pastor Kibuloy, kahit po yun ay proclamation rally lang ni Pastor Kibuloy, kinakampanya po nila yung buong slate ng PDP laban. Nakasama na nga ron si Vic Rodriguez sa may stage. Kaya wala na pong pagdududa kasi nakita ko na ron eh. Nakahilera na ron. No? Buong po yun, buong PDP laban po. Sabi kasi nila hindi kaya ni Pastor Kibuloy mag-isa kaya dapat talaga straightan ang laban. Yun ang mga gusto kong kampanya, no? Bagamat alam natin na kay Pastor Kibuloy yun, pero lahat dinadala. No? Sana lahat ng mga kandidato ganun ang attitude, no? Okay.
O, di ikaw namang mangolekta sa akin, Leonardo Mendoza. Kolektahin mo ron, punta ka ron. Sabihin mo, pengi daw bayad. Ako taga-kolekta ni Badong. Lahat kayo. Alam niyo kung bakit ganyan ang utak niya ni Leonardo Mendoza? Ha? Alam niyo kung bakit ganyan ang utak niya? Kasi hindi umaalis yan pag walang bayad eh. Hindi pa po niya naranasan kung paano yung umaten ka na naniniwala ka sa inaatenan mo. Lahat sa kanila kasi pera, pera, pera. Hindi po uso dito sa mga Duterte yan. Hindi po kami bayaran. Ngayon, kung naniniwala pa rin kayo na may nagbabayad sa amin, eh ikaw na mangolekta para sa akin, wala pa ako natatanggap. Okay. Unang punto ni BBM, walang dugo ng tokhang. Ha? Walang dugo ng tokhang. Alam mo, Mr. President, naniniwala ka rin dyan sa mga propaganda ninyo na masama ang war on drugs? Eh, papiliin nyo po yung tao ngayon, Mr. President. So, ibig sabihin, pinasasama neto ni BBM yung kanyang mga kandidato. Ibig sabihin, lahat ng kandidato niya hindi naniniwala sa war on drugs. Yan yung ibig sabihin niya, wala daw bahid ng dugo ng tokhang. Sinisiraan nyo yung tokhang, sinisiraan nyo yung war on drugs. Samantalang yan po ang isa sa pinakamatagumpay. Ha? Yan po ang isa sa pinaka-epektibo. Hindi ko po sinabing yan lang ang tanging programa. No? Napakarami po. Kaya kayo, kung kayong mga kandidato kayo, naniniwala kayo dyan sa sinasabi ni BBM, lalo namin kayong hindi iboboto, pinapatunayan nyo lang na lahat ng sasabihin. Akala namin mga independent kayo. Kung ako nakarinig nun na walang nakabinabanatan yung tokhang, Diyos ko, walk out na ako riyan. Kayo, manalo lang kayo. Manalo lang kayo kahit na kasinungalingan na yung sinasabi. O, ibig sabihin, lahat kayo, walang pro-war on drugs sa inyo. Lahat kayo, ayaw nyo ng war on drugs. Bakit namin kayo boboto? Yung 12 daw na yun ay wala raw dugo ng tokhang. Minasama. Yung mga 12, tahimik lahat eh. Yung mga tao, tahimik lahat. Parang sinasabi ng tao, gusto namin yan. Alam nyo, pag sinabi dapat nun, ang attitude dapat ng tao, magpalakpakan. Pero hindi eh. Tahimik sila lahat eh. Oh, pangalawang punto, dito po, mahuhulog na kayo sa mga bangko ninyo. Ito po ang sinabi ni BBM. Ha? Ito po ang kanilang pinaniniwalaan. Pangalawang kasinungalingan. Sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala daw sa kanila ang sumuporta sa sako-sako. Sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw yung mga kababayan natin. Nagkandamatay sa sakit. Tindi, no? Mga kapatid, alam po ninyo, isa po tayo sa may pinaka-epektibo dahil po tayo, maganda yung patupad ni Pangulong Duterte ng anong tawag doon? Yung hindi ka lalabas, yung bawal lumabas, quarantine. No? O, kita nyo po yan. Pinabayaan daw po ni Duterte. Sinako-sako daw po yung sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw magkasakit tayo, magkandamatay. Nakita po ninyo kung ganong kasinungaling tong tao na to. Buhay pa tayo ngayon, di ba? Nag-lockdown tayo. Kung hindi si Duterte yan, yung pabaya lang na lasyaw-lasyaw yung mga tao, patay tayo dyan lahat.
Alam niyo po ba, napakaraming tao sa Metro Manila, tabi-tabi? Sako-sako daw po ang pera sa... tanong ko po, Mr. President, kung naniniwala kayo sa sinasabi ninyo, bakit wala po kami naririnig sa mga investigasyon nyo sa Quadcom na sinako-sako yung pera ni Duterte? Bakit hanggang ngayon po, Mr. President, walang kaso si Duterte? 3 taon na, magta-3 taon na kayo sa Hunyo. Sa June po, 3 years na sila. Bakit wala pa rin kayong kinakaso kay Duterte na sinasako yung mga pera? Yung pera ng pandemya, nagkandamatay tayo, pinabayaan daw ni Duterte ang mamatay yung mga Pilipino dahil sinako yung pera. Bakit walang kaso? Lahat na ginawa ninyo eh. Kinasuhan nyo nga si Inday oh. Walang katuturan. Impeachment. Tanong ko po, pwede na pong kasuhan si Duterte. 3 taon na kayo. Bakit wala pong lumalabas na sako-sako? Ano kaya nararamdaman ng mga kakampi ni Duterte noon? Nung sinasako-sako daw. Tol, ano naramdaman mo? Bilyar, ano nararamdaman nyo? Kayo mga Tito Soto at saka Ping Lacson. Sako-sako talaga. Sinako-sako yung pera. Pinabayaan tayo ng Duterte nung pandemya. Pucha, ikaw nga, baha pa lang. Nagkakandamatay na tao eh. Yan ang kinampihan nyo. Kawawa naman. Asan po ang demanda kay Duterte na sinako-sako yung pera? Patunayan nyo po. Ang alam kong kinasuhan yung pinsan mo eh. Naroon din kami sa ombudsman eh. May kaso ka ba? May kaso ba kayo kahit sa ang RTC sa sako-sakong pera? Nagkandamatay ang mga Pilipino. Talaga, buong mundo yun. Pandemya yun. At dahil kay Duterte, dahil sa higpit ni Duterte, nailigtas niya yung marami. Itanong nyo pa sa mga doktor. Yung decision making ni Duterte, napakahusay. Itanong nyo pa sa mga doktor. Oh, saan nakabatay ang sako-sakong pera at pinabayaan tayo? Tuloy natin ha. Talagang ano to, talagang budol-budol talaga to. Ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga... Okay. Tuwan-tuwa daw tayo. Tuwan-tuwa daw tayo pagka yung mga kandidato daw ni Tatay Digong, tuwan-tuwa daw pagka binobomba ng China yung ating Coast Guard. Tanong ko lang, Mr. President, bomba ng tubig water cannon muna. Tanong ko lang, Mr. President, nung panahon ba ni Duterte, wina-water cannon tayo? Ikaw ang may problema dyan, Mr. President. Ikaw ang may problema. Bakit tayo kinakantyon? Kinakanyon. Ikaw ang may problema kung bakit kinakanyon tayo ng China. Hindi ka marunong makipagdiplomasya. Hindi ka marunong ng diplomatic relationship. Problema mo na. Kita nyo, ang galing nila mambudol. Problema na niya yan, yung problema sa China, ipinapasa pa sa mga Duterte. Kau may problema niyan eh. Hindi naman problema ng Duterte yan eh. 6 na taon si Duterte, wala kaming narinig na binomba tayo ng China. Kaya nga po ang tawag doon, Mr. President, alam nyo kung ano tawag doon? Diplomatic relationship.
Ang ibig sabihin po ng diplomatic relationship, nakikipagrelasyon ka sa mga kaibigan mong bansa para hindi kayo magkaroon ng salungat. Si Duterte, pinatupad niya yung friends to all, enemies to none. Friends to all, enemies to none. Kaibigan ng lahat. Para siyang si Kidlat. Kailan tayo binomba ng China? Nung hindi ka na po friends to all, enemies to none. Nung nagsip-sip ka na sa USA, friends to one ka na lang uli. Oh, kayong mga manok ni Marcos, naririnig nyo to? Naniniwala kayo sa pambubudol niya? Grabe po kayo. Kaya po talaga dapat nating hindi. Kasi salita pa lang yan, ha? Salita pa lang yan. At lahat tayo, nakita natin yan. Sa kanya lang yan. Anong walang ginawa? Wala raw ginawa si Duterte sa West Philippine Sea. Meron po. Nakipagkaibigan siya sa China. Hindi mo ba alam yon? Nakipagkaibigan si Duterte, ano po epekto niyan? Nabuksan sa atin. Mga mangingisda na po ang magsalita, wag na ako. Ano sabi ng mangingisda nung dumayo sila doon? Bibigyan nyo kami ng ayuda? 1-2 araw lang, ubos na yan. Band-aid solution lang yan. Nung panahon po ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Nung panahon ni Duterte, makinig ka sa nagtatanong, nung panahon ni Duterte, nakakapangisda na kami. Hindi po sila, ano ba yung sinasabi mo? Bakit ko topic ko po to. Kung ayaw nyo ng topic ko, sa tingin nyo pag-aaksaya lang to ng oras, hanap po kayo ng iba. Sinasagot po natin eh. Okay. Ano sabi ng mangingisda? Panahon ni Duterte, nakakapangisda po kami. Ngayon po, panahon ni Marcos, hindi na naman kami nakakapangisda. Dahil yan sa pakikipagkaibigan. Tatanungin nyo, ano nagawa ni Duterte sa WPS? Nakipagkaibigan siya sa China. Yun po ang ginawa niya. Si Marcos, ano ba nagawa? May nabawi ba tayong teritoryo na napamigay nung panahon ni ano? Naagawan pa tayo uli ng teritoryo ngayon. Panahon ni Marcos. Kung kailan tayo nagmamatigas sa China, doon nila tayo naagawan ng teritoryo. Thank you very much muna kay Bernadette Loemker na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars. Good morning, Sir Buds. Maraming salamat sa 10 Australian dollars. Sinasagot po natin isa-isa, no? Yung mga binabato ni BBM. Ngayon lang po natin ginagawa to. Kaya po punto per punto po ang sagutan ngayon. Ito pa po. Makinig po tayo. Isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila. Yan sana rin na umangal, di ba? Ano sabi ni BBM? Inaagaw yung mga huli ng mga mangingisda natin. Inaagaw pa yung ating mga isla, mga teritoryo para maging kanila. Kailan niyang panahon na yan? Panahon mo yan eh. Panahon mo yan, BBM eh. Ibig sabihin, hindi mo malutas yung problema mo sa China. Sinisimulan kasi nagpapalakpakan yung mga Duterte daw, nagpapalakpakan. Hindi po kami nagpapalakpakan. Nanghihinayang kami kasi nung panahon ni Duterte, nakakapangisda na tayo. Nanghihinayang kami kasi magkaibigan na yung China at saka Pilipinas nung panahon ni Duterte. Nanghihinayang kami kasi ang pinag-uusapan dyan, maghukay na kasama ng China ng mga langis dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi po teritoryo natin, ha? Pinag-aagawang teritoryo. Yung sinasabi yung teritoryo natin,
Sinasabi rin nilang teritoryo nila. Sinasabi rin ng Vietnam na teritoryo nila. Ang tawag po dyan ay disputed territories. Disputed po yan. Kanya-kanya po yan na angkin. Ngayon, dahil si Duterte magaling sa diplomasya, ngayon ka umaangal na inaagaw yung mga pangisda, inaagaw yung mga isla natin. Kaninong problema yan? Sa akin ba? Sa mga DDS bang problema yan? Hindi po. Sa mga Duterte supporters bang problema yan? Hindi po. Problema po yan ng Pilipinas. Sino po dapat ang lumulutas niyan? Tandaan po natin. The soul, no? Ang kaisa-isa, may kapangyarihan para sa ating foreign relations ay walang iba kundi ang presidente. Hindi po, wala pong kinalaman ng Senate President. Wala pong kinalaman ng Speaker of the House. Wala rin pong kinalaman ang Supreme Court. The soul, no, architect of foreign relations ay nasa kamay po yan ng presidente. Kung inaangal mo ngayon yung ginagawa ng China, ikaw yung dapat lumutas nun. Lutasin mo. Yung sinasabi niya po, yan yung problema sa kanya eh. Yung sinasabi ni BBM, problema ng Pilipinas, siya ang presidente, ipinapasa niya. As usual. Ganun lang ang ginagawa po ninyo, Mr. President. Yung problema ng Pilipinas na dapat nyong nilulutas, binibigay nyong problema at pinapasan nyo lang sa mga Duterte. Hindi na po uubra yan, Mr. President. Tapos, iboboto pa namin yung 12 nyo para makadagdag sa maninisi. Anong sinasabi niya? Ang lahat ng nangyayaring ito ay problema ng Pilipinas. Pero hindi ko lulutasin yan. Dahil pumapalakpak yung mga Duterte. Oh, kita nyo? Lutasin nyo po. Lutasin nyo. Oh, tuloy natin mga kapatid. Ayaw na. Ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila. Oh, yan, binanata na po si Pastor Apollo Kibuloy. Ha? Mayroong bulaang propeta. Bulaang propeta raw po si Pastor Kibuloy dahil nasasadlak sa may kaso. May kaso po siya. Pagyurak sa kabataan at kababaihan. Alam mo, Mr. President, ipapaunawa ko lang po sa inyo, no? Yung batas po ng Republika ng Pilipinas. Di po ba? Ang sinasabi po, hindi lang po to sa Republika ng Pilipinas, sa buong mundo po, ipinagpapalagay, no, na yung isang tao ay isang inosente until proven guilty. Di po ba? Yan po. Ang isa pong tao, hindi ako abogado, pero ako ay mamamayang Pilipino. Ngayon, Alden Cao, kung hindi mo alam yung innocent until proven guilty, hindi po pang abogado yan. Abogado lang ba dapat nakakaalam yan? Hindi mo ba alam yan? Kami dito, alam namin lahat yan. Basic po yan, basic. Lahat ba ikukonsulta mo? Basic yan. Karapatan yan. Lahat ng tao ay pinagpapalagay na inosente until proven guilty. Tanong ko po, Mr. President, si Pastor Kibuloy ang sinasabi niyang bulaang propeta eh. Una, yung bulaang propeta. Paano mo nasabi na bulaang propeta? Nakausap mo ba si Papa Jesus? Sabi sa iyo ni Papa Jesus, bulaang propeta po kami. Ay, bulaang propeta po yan. Bulaang propeta yan. Okay.
Alam po ninyo, basic po yan, hindi mo kinakailangan maging abogado. Pag tanga ka, yan ang iisipin mo, kinakailangan abogado muna to si Badong. Innocent until proven guilty. Yan po, pambuong mundo po yan. Hindi lang po yan. O ngayon, ito po tanong. Guilty na po ba si Pastor Kibuloy? Ako po, sasabihin ko po sa inyo, pag sinabi po ng korte na guilty si Pastor Kibuloy, tatahimik na po ako tungkol kay Pastor Kibuloy kasi ginagalang ko yung korte. Pero until proven guilty, inosente po siya. Naintindihan po ninyo? O, hindi po yan. Ikalawa, Mr. President, meron kaming kakilala. Kakampi pa ninyo ngayon. Nagngangalang Franz Castro. Guilty na po. Convicted na po. Bakit kakampi nyo? Di ba? Bakit po ninyo kakampi si Franz Castro? Yun po, guilty na po yun. Apo, sasabihin ko po sa inyo kahit kinakampanya ko po si Pastor Kibuloy, pero hindi ko po atakin kasi wala namang personal sa akin. Pag sinabi po ng korte na siya ay guilty, hindi po eh. Pwede kang paratangan ng lahat ng tao. Pero until you are proven guilty, katulad niyan, inaakusahan mo si Pangulong Duterte na magnanakaw ng sako-sako. Sino paniniwalaan namin? Hindi nyo nga sinasampahan ng kaso si Duterte. Innocent until proven guilty po, Mr. President. Kung ang sitwasyon lang po ay guilty until proven innocent, na gusto nyong gawin kay Pastor Kibuloy, bakit po kayo hindi tatawaging magnanakaw? Ang dami nyong kaso ng pagnanakaw. Di ba? Binigay nga sa inyo yung innocent until proven guilty. Tapos sa ibang tao, gusto ninyo Ako, hindi ko kayo tinatawag na na bangag. Pero si Pangulong Duterte, tinatawag kayong bangag. Kino-quote ko lang. Iba yung ako nag-aakusa. Sa inyo, dapat i-prove muna namin yung guilt ninyo. Pero kay Pastor Kibuloy, wala nang prove. Bula ang propeta agad. Tapos nagsamantala kagad. Grabe, no? Yan yung presidente ng 12. Ha? Okay. Punta po tayo. Ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa Pogo. Di ba, akala ko nilutas mo na yan. Pogo, ayaw mo yan. Nung panahon po ni Duterte, hindi po yan pugad ng krimen. Kailan po naging pugad ng krimen yung Pogo? Pogo. Pogo daw, Pogo. Kailan po naging pati Pogo? Kailan po naging pugad ng krimen yung Pogo? Nung panahon na ninyo, kasi hindi nyo kayang reinforce yung batas sa Pogo. Di ba? Lahat po unfair naman po 'yun porket kay Pangulong Duterte. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, kontrolado yung Pogo kasi una, yan po ay legal. No? Kailan ba kayo nag-raid? Meron kayong mga nakikitang krimen dyan sa Pogo. Nung wala na pong law enforcement sa Pogo. Kailan po yun? Di panahon nyo. Hindi po pwedeng sabihin na porkit
kay Duterte nagkaroon ng mga pogo, isisisi nyo yung naganap sa panahon ninyo. Panahon nyo yan eh. Ito, real talk po. Sa tingin nyo ba makakaporma po yung pogo nung panahon ni Duterte? Mahigpit po si Duterte. Ang tingin po ni Duterte, ang mga pulis dapat matitino kasi dinoble niya yung sweldo eh. Yun po yung purpose nun eh. Oh, bakit po ninyo isisisi? Yun yung problema eh. May problema kayo sa pogo. Bakit? Hindi nyo kayang i-reinforce. Malamang may mga kasabwat na mga public official, di ba? Yan yung lumalabas sa inyo eh. O ngayon, naiugnay nyo ba si Duterte sa pogo? Yung mga kriminal ng pogo, naiugnay nyo ba kay Duterte? Hindi rin. May kaso po ba si Duterte ngayon tungkol sa pogo? Wala rin. Oh, wala pala eh. Kung may problema kayo nung panahon ninyo sa pogo, dahil panahon nyo na. Yun po yun eh. Panahon nyo na kasi. Lahat talaga nagkaroon ng problema nung panahon nyo. Dahil yung pogo. May nagpakape ba? Baka may nagpakape, hindi natin na Wala naman. Sabihan nyo lang po ako ha. Okay, next. Sa ngandahan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Ito na po ang hagalpakan na sa tawa. Alam mo, Mr. President, no? Yung probinsya po ng China, Rappler na po na talagang kaaway ni Duterte. Rappler na ang nagsabi na nag-joke. Alam niyo po ba yung joke? Nag-joke po si Pangulong Duterte na gagawin tayong probinsya ng China. Kung binabanat niyo po ngayon, pati yung joke ni Duterte, talagang talagang ang babaw na po, no? Joke po yun. Gusto ni Duterte na magpatawa. Tanong, si Duterte ba mahilig magpatawa? Opo. Pag nag-joke ba si Duterte, seryoso? Hindi po. Joke nga eh. Paano pong patunay na joke po yun? Rappler po, kalaban na ni Duterte, nagsabi na nagbiro, nag-joke si Duterte na para gawin na tayong probinsya ng China. Kung ang binabanat po kay Tatay Digong ay joke, no? Joke na lang, wala na tayong magagawa. Maka-Duterte ka dati, bilib ako sa iyo. Ngayon, wala, sayang, bias ka. Maka-Duterte ako dati, bilib daw siya sa akin, maka-Duterte ako dati. Ngayon daw, bias na raw ako. Duterte pa rin yun. Duterte po ako noon, Duterte po ako ngayon, no? Hindi po ako pumanig sa kung kanino man. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,